Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 18 at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang po na general reading ito kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you. So, Aries po na mensahe ninyo, healing from the past. Ayan, napakaganda, no? Kasi, finally, nagising na kayo sa katotohanan na it's about time na to start healing from the past, no? Kasi, past is in the past, ready, diba? Nakaraan na yan, wala na tayong magagawa dyan. You know, ang magagawa na lang natin is to carry, no? Kung ano yung mga lessons learned natin from our past relationships, from our past situations into the present, diba? Kaya napakaganda na nagdidesisyon na kayo, na mag-heal na kayo, na mag-let go na kayo, mag-release na ng kung ano man ang mga bagahe pa na hatid ng nakaraan, no? Para makapag-move forward na kayo. You're taking courage na ngayon, no? So this is really beautiful talaga. Kasi ito na, mahirap, no? Ang totoo talaga, mahirap mag-let go, mahirap mag-release. But you are activating your courage and inner strength na mag-move on na. Kaya naglalakas loob na kayo na mag-heal na kayo, no? Para makapag-ano na kayo, makausad na kayo sa buhay. What else? We have realizations and epiphanies. Ayan. So, malaki ang role, no, ng epiphanies na to, ng realizations na to, na dumating sa inyo or yung napag-isip-isip ninyo, no, na tama na ang harbor ninyo sa mga nakaraan, sa mga nangyari, sa mga experiences ninyo in the past. Tama na yung pag-harbor ninyo sa sama ng loob, sa mga heartaches, emotional wounds, mga resentments ninyo, and now it's time to let go. And it's time to heal, no? So, that is really beautiful. Tingnan natin kung ano pa ang ganap for Aries. We have Queen of Wands. You're going for it. You are definitely going for it. Kung ano man ang mga nakaraan na, no? Talagang didesisyon na ninyo yan na tapusin na ang lahat, no? You are really going for what is next for you. Yung nagpa-prepare na kayo ngayon para sa new beginning na haharapin ninyo, na dahil kayo ay nakalampas na doon sa point na nag-harbor kayo ng sama ng loob, ng heartache, ng heartbreak ninyo in the past. Now, wala nang makakasagabal, no? Wala nang barrier, wala nang nothing is get in the way, or nothing or no one can get in your way ngayon sa decision ninyo na mag-move forward na kayo sa buhay, no? We have Queen of Cups. Ayan. So, you know what? You have supportive people and helpful people around you dito na sumusuporta at tumutulong sa inyo para makapag-move on na kayo sa buhay talaga, no? Maybe may mom kayo, may mga kaibigan kayo, merong mga matured people around you na talagang siguro nagbigay ng advice sa inyo or nakapagbigay ng clarity or enlightenment sa inyo na kaya na-inspire kayo, no? Kaya inactivate talaga ninyo ang inner strength and courage ninyo, no? Para gawin ito, no? Na mag-move on na kayo sa buhay. And maybe nagkaroon kayo ng pagkakataon na makausap, no? Ang isang tao or few people na nakapaghingi kayo ng advice, or maybe napag-usapan ang inyong mga nakaraan, napag-usapan ang
mga nangyari sa nakaraan na maybe no nabuksan nila no ng mga taong ito ang puso mo, ang isip mo, ang damdamin ninyo na tama nga, no? Tama na yung attachment niyo sa kung ano ang tapos na, sa kung ano ang nakaraan na, at magbigay na kayo ng pagkakataon sa sarili ninyo to welcome newness sa buhay ninyo, no? Yung bagong pag-asa, bagong buhay, bigyan ninyo ang sarili ninyo ng pagkakataon for happiness, to be genuinely happy talaga, and peaceful, no? Peaceful life, yung ganon. Maaari din Aries na you are going to to embody the energy of the Queen of Cups. Maaring you are very highly sensitive ngayon, very highly intuitive, you are very compassionate ngayon, kaya naman siguro mas malambot na ngayon ang puso ninyo, mas open kayo sa pag-receive ngayon ng advice ng ibang tao, sa pag-receive ng intuitive messages na divine guidance na pinapadala sa inyo ng divine universe, no? What else? We have the Emperor energy. Napakaganda, Aries. You know what? Sa pagbubukas ninyo ng puso ninyo, sarili ninyo, damdamin ninyo dito sa pag-move on, no? You are getting the balance back in your life. You are getting the order back in your life. Na maaayos na ang lahat. Kasi siguro, no, in the past, parang distracted kayo or hindi kayo makapag-focus sa mga bagay-bagay sa buhay ninyo. It's because siguro nasasaktan pa kayo noon, or recently, maaring lagi pa rin ninyong iniisip kung ano ang tapos na, kung anong nakaraan na, diba? Ang mga sakit na naidulot sa inyo ng mga bagay na yon. But now, na yung parang may shift, no? Ang way of thinking ninyo, may shift ngayon dahil nagbubukas na kayo ngayon ng pinto para sa pagbabago, para sa pag-move forward, parang magkakaroon na kayo na ngayon ng mas malinaw na direction sa buhay, mas nakakapag-isip na kayo ngayon ng mas maayos, and you are focusing on the reality. You are focusing on what is happening right now, ano yung mga kailangan ninyong asikasuhin, ano yung kailangan ninyong bigyan ng atensyon and focus sa buhay ngayon. Kaya balance will be back, order will be back in your life. So that is really beautiful. Ngayon, you will be focusing on the things and focusing on the areas of life na medyo na-neglect ninyo in the past because of the pain, because of the heartache na naranasan ninyo, no? So, final message ninyo is butterfly. Ayan. So, there is transformation. There is change talaga na mangyayari sa buhay ninyo. And yan ang, magsisimula dito dahil sa pagbibigay ninyo sa sarili ninyo ng pagkakataon para mag-heal na, para mag-move forward na sa buhay. So, that's really beautiful. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 18 at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po, at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. Una mensahe ni Leo, you are stronger than you know. Kaya huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayong mag-back down sa mga ninyo, sa mga dreams ninyo, sa mga hopes ninyo, sa mga hearts desires ninyo. Kasi
kaya ninyo yan. Okay? Kaya ninyong harapin ang mga endeavor na yan. Kaya ninyong harapin ang mga problema. Kaya ninyong harapin ang mga posibleng challenges na maaari ninyong ma-encounter along your journey. Okay? Take the next step now. Okay? Ayun. So, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Dahil kung ano man ang binabalak ninyo, kung ano man yung naisip ninyo, kung ano man yung nararamdaman ninyo na gusto ninyong gawin, na ine-envision ninyo for yourself, you can definitely make that to reality. Okay? You can always bring that to reality. Huwag kayong panghinaan ng loob. Okay? Huwag kayong mag-atubili na simulan ang mga pinabalak ninyo. What you can do now is to take the next step. Take action. No? Take action so that you can make that into reality. Okay? Leo, you're stronger than you know. Yan ang lagi ninyong alalahanin. Okay? Akala nyo lang, hindi nyo kaya. Akala nyo lang mahirap. But when you get there, when you start the first step sa bagay na yan na gusto ninyong gawin, magugulat kayo dahil sasabihin ninyo, oh my God, kayang-kaya ko pala to. Diba? Sana noon ko pa ginawa yung mga ganon. So, finances, maybe you are focusing on finances sa ngayon. Maybe, finances din, no? Yung isa din sa kinoconsider ninyo na before you take action on what you want in life, no? Maaring ang nagpapahina ng loob ninyo dyan is also resources. But you know what, Leo, wag muna ninyong isipin ang lahat-lahat ng kakailanganin ninyo, no? Maybe you are overthinking or overanalyzing, no? Gusto siguro ng iba sa inyo, makompleto muna kung ano ang kailangan ninyo, resources, anything, tao na maaring kailangan ninyong tulong sa next steps, no, na gagawin ninyo. All you need to prepare ngayon, no, is the first step. Yung kakailanganin ninyo sa first step ninyo na kung ano, resources, kung ano yung mga kailangan ninyong mga bagay, tao na makakatulong ninyo para masimulan muna ninyo ang kung ano man ang gusto ninyong gawin. Yun muna ang asikasuhin ninyo. Wag muna kayo mag-overthink at isipin ninyo lahat-lahat ng pwede ninyong kailanganin sa next step, sa second stage, sa third stage, yung mga ganon. Wag muna yon. Doon muna kayo mag-focus sa first step. What you need right now, no? Anong kailangan ninyo? Kailan kayo magsisimula? How are you going to do it? No? Dito muna tayo sa first step mag-focus, no? Before you focus on the next step or the third step, no? Because each will come, no? Each will come. God is going to support you sa mga susunod mo pang kakailanganin, no? Kaya dito muna tayo sa pagsisimula mag-focus, okay? So maybe, you know, kung finances ang kailangan ninyo and other resources, don't worry, because when God sees people na nagsisikap, na asikaso para doon sa kung ano ang gusto nilang makamit sa buhay, kung ano yung mga heart's desires nila, pag nakikita niya na interesado, gustong magsimula ang tao para makalapit doon sa kanilang mga pangarap, He's helping them, no? Papadalhan at papadalhan kanya ng mga tao, pera, anything that you need para makapagsimula ka, no? Kaya wag kang mag-alala. Mag-pray ka, keep the hope and faith alive, na kung ano man ang binabalak ninyo sa buhay, kung ano man ang gusto ninyo makamit sa buhay, ay talagang makakamit ninyo, no? Help will come, no? People will come towards you para mag-provide na kung ano ang kailangan ninyo, okay? We have Four of Swords. Ayan, magpahinga, no? Magpahinga kayo. Prepare, no? Prepare your health, no? Kailangang physically, mentally, emotionally, and spiritually ready and fit kayo before you take the next step kung ano ang gusto ninyong gawin. Dahil maaring ang iba sa inyo, you know, sa mga nakaraan ninyong ginagawa, siguro pagod na kayo, no? Pagod na kayo, maaring hindi rin kayo masyadong nagsa-self-care, hindi rin kayo masyadong nagsa-self-care regimen. Kaya, you know, this is a wake-up call for you na, Leo,
make time for yourself. Make time to take care of yourself. Okay? Paghandaan mo yan. Dahil kapag nagsimula ka na sa endeavor na gusto mong gawin, tuloy-tuloy na yan. Kaya you need to be physically fit and ready. Okay? We have 2 of Cups, safe partnership. Ayan, may mga partners, may mga taong makakatulong talaga sa iyo sa kung ano man ang iniisip ninyo ngayon. As you take the next step ngayon towards realization of your dreams, there will be people coming in na maaring mag-offer ng service nila, mag-offer ng help nila sa iyo. So there is going to be partnership coming in dito sa inyo, Leo, no? Sa kung ano man ang inyong gagawin. This also can be partnership in business, in projects, in love, no? Leo, some of you, if you are single, maaring magkaroon ka dito ng manliligaw. Maaring magkaroon ka ngayon ng makikilalang tao that you will have a love connection with, no? So maaring may ganon, maaring merong papasok sa isang love and romantic relationship sa inyo around this time, Leo. What else? We have Ace of Swords. Ayan. So, you are really getting the epiphanies, new perspective, new ideas, inspiration dito that can help you, no? On how you are going to take the next step now towards realization of your dreams, of your heart's desires, of your goals, no? Kasi parang nanggagaling kayo doon sa kalituhan, nanggagaling kayo sa sitwasyon na meron kayong gustong gawin pero hindi ninyo magsimulan, hindi ninyo magawa because maybe you are overthinking, no? At maaring nalilito kayo, maaring may mga iniisip kayo na kaya ko ba to? Or yung mga ganon. But you know what? You are getting that opportunity. You're getting the things na kailanganin ninyo para makapagsimula kayo. No? You are going to be successful sa kung ano man ang inyong gagawin dito because you are divinely guided. See? Yun dito, may mga epiphanies na dadating, may mga information, inspiration, ideas na magkakaroon kayo at yun ang makakatulong sa'yo para simulan mo na, gawin mo na, no? Kung ano ang nararapat ninyong gawin. Bibigyan kayo dito ng enlightenment. Your clarity that you need, the enlightenment that you need is coming your way, Leo. Kaya you really have nothing to worry about. Okay? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 18. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakta sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat ng positive energies po na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section sa baba ng video. Sag, new exercise program. Ayan. So, maybe, no, si Sag is maaring nag-ano kayo dito, maaring nag-consult kayo sa fitness instructor, sa mga ganon, ano? Kaya you are using now a new exercise program. Maaring dati na talaga kayo nag-exercise, maybe there are modification na kailangan ninyo gawin, no? Ngayon, dahil sa inyong kondisyon or dahil sa inyong kalagayan, maaring ganon. Or maybe ano lang kayo, yung nagsarili lang kayo dati, no? Na kayo lang yung gumawa na sarili ninyong exercise program. Pero ngayon, maaaring nag-consult kayo sa mga professionals, kaya you are starting ngayon a new exercise program. So, which is really beautiful. We have retirement. Ayan. So, maybe, ang iba sa inyo ngayon is retiring na from work, no? Kaya naman, marami kayong oras ngayon to focus on your self-care. So, which is really gorgeous, Sagittarius. Kasi, talaga naman, health is wealth, diba? May trabaho o wala,
nagsisimula pa lang tayong tahakin ang career natin, or magra-retire man tayo, it's really important to take care of our health, diba? Take care of ourselves. Kaya, this is really beautiful kasi maaaring dahil palapit na kayo sa retirement days ninyo, so maybe ngayon naghahanda na kayo ng mga gagawin ninyo. Ano yung mga routine na gusto ninyong gawin or simulan when you retire, diba? So, enjoy nyo po yan, no? Retirement days ninyo. Moving. Ayan. So, maybe, dahil kayo ay magra-retire na, some of you are really moving to a different place. No? Maaring meron talaga kayong temporary na tinitirhan doon sa inyong trabaho, and now that you are magra-retire na, so maaring uuwi na kayo sa kung saan talaga kayo nakatira, kung saan talaga kayo nakabase, no? Yung bahay ninyo, kung nasaan talaga. Or maybe, you know, baka kayo ay mag-move na din, no? From your original place to a different place. Maaring ganoon, dahil maaring meron kayong place talaga where you are going to spend your retirement days. So, maaring may ganoon. Kaya, maraming movement dito for some of you, no? Sa pagre-retire ninyo, maraming movement ang parang ganap, no? Dito, with the family, yun ang aking napipick up din. For others of you, maybe may mga movement din na gagawin ng iba sa inyo. Maybe you are changing career, maybe you are changing jobs, ang iba naman sa inyo, changing the place of residence. Maaari din na ang iba sa inyo mag-move talaga dahil maaring international ang move na to. Maaring magmamigrate na kayo sa ibang bansa. Maaari din na may career shift. Kaya siguro totally changing ang environment, ang bahay, ang trabaho, ang lahat, no? For some of you, Sag. So, tingnan natin kung ano pa ang sitwasyon ng iba sa inyo. We have 4 of cups. Nabulag, page of cups. Ayan. So, dito naman, some of you are receiving some kind of information, no, news, communication na yung magpapakilig sa inyo dito sa Sagittarius. Maybe may mga dito, may mga offers ang iba naman sa inyo, no? May mga offers dito sa bagong trabaho, may bagong career opportunity or business opportunity siguro na maaaring interested kayo, at ngayon maaaring makareceive kayo ng offers regarding that, no? Maaari din na this is invitation for you, no? Maaring invitation ito para sa mga social gatherings, maaring merong kasalan, birthday parties, mga ganon, ano, na maiimbitahan kayo. Kaya naman talagang kilig na kilig kayo because maybe, you know, you really love doing that. Mga siguro sanay kayo na nagsosocialize, yung mga ganon, kaya excited kayo dito. We have 5 of Wands. Ayan. So, parang no? Parang merong mga nagbabangayan, nagtatagisa ng talino dito, no? Maaaring may mga ideas, opinions ang maraming tao na siguro sinasabi sa inyo, suggestion sa inyo. Maybe this is related to retirement, no? Maybe this is related to your plans when you retire, no? Na maraming, alam mo yun, maraming mga nagsasuggest sa inyo ng gagawin, maraming opinion ng ibang tao na binibigay sa inyo, and siguro, yan, parang hindi nakakatulong sa inyo, no? Kasi mas lalo siguro naguguluhan din ang isip ninyo because maybe may sarili kayong opinion, may sarili kayong plans, but may mga tao din sa paligid ninyo that are giving input sa inyo, you know, may mga idea sa mga taong binibigay din sa inyo, and that is not helping you. That's what I'm picking up. Mas lalo kayong nalilito, mas lalo kayong naguguluhan siguro dyan, Sagittarius, no? Emperor, but don't worry, no? Everything will be back in order. It feels like to me that you are going to focus on yourself. You're going to focus on what is really necessary, what is really important for you, no? So parang ganon. So parang kung ano man siguro sinasabi ng mga tao sa iyo, sa paligid ninyo, mga suggestions, input na finifeed nila sa inyo, it feels like parang papakinggan nyo lang yan at ilalabas ninyo sa kabilang tenga ninyo. At ang mahalaga ngayon
kayo talaga ang magdedesisyon, no? At the end of the day, it's your decision talaga. Kaya, it feels like, yun ang gagawin ng karamihan sa inyo dito sa Sagittarius. Hindi ninyo i-consider kung ano man ang binibigay sa inyo kasi mas lalo lang nakakalito sa inyo yun. So, ngayon, you are focusing on yourself. You are focusing on your pag-aasikaso sa pagre-retire ninyo, or maybe for others of you, you're going to focus on your job, on your career, on your family and relationships ngayon, no? So, nandun kayo, nandun ang attention at focus ninyo dito sa mga bagay na to. So, that's good. Kung tayo na final message for Sag, travel. Wow. So, siguro ang iba sa inyo, Sagittarius, have travel plans. Maybe, no? Yan ang una ninyong gagawin when you retire. Doon sa mga tao magre-retire, no? Sag, maaring travel ang first, ninyo, activity upon retiring, no? So, maybe ang plano ninyo is to travel in the European countries. Maaring you're going to travel to Paris or other European countries. Maaring nandun ang focus ninyo, no? Maaring nandun ang plans ninyo na doon kayo pupunta. So, kayo, ingat po sa mga pagbabiyahe, no? And enjoy. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.